Nagbukas ang pelikula sa miserableng kalagayan ng South Korea na nakakaranas ng mapangwasak na pagbagsak ng ekonomiya dahil sa napakalaking utang sa IMF, ang International Monetary Fund. Ang krisis sa pananalapi ay naging sanhi ng hindi mabilang na mga taong walang tirahan, nagpasiklab ng mga kaguluhan sa buong bansa, at nagdulot ng pagtaas ng bagong bilang ng mga gangster. Pagkatapos ay nakilala natin ang dalawang kabataang lalaki, sina Jang-woo at Gi-hun, na nagsisikap na mabuhay sa malupit na realidad na ito. Bukod sa lumang sasakyan, wala silang pag-aari at maging trabaho. Isang araw, dumating sila sa kulungan upang salubungin ang kanilang matalik na kaibigan, si Jun-sok, na kalalaya lang pagkatapos ng 3 taon. Lumilitaw na ang tatlo ay nagnakaw noon sa tindahan ng alahas, ngunit nang magkaproblema, isinakripisyo ni Jun-sok ang sarili at hinayaan ng mga kaibigan na makatakas. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan na muling magsama-sama pagkatapos ng mahabang panahon, at sabik si Jun-sok na magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, ang tatlo ay tumungo sa nightclub upang ipagdiwang ang sandali, at sila ay nagkaroon ng maraming kasiyahan. Ibinahagi ni Jun-sok sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang umalis sa impyernong ito sa lalong madaling panahon dahil wala silang kinabukasan dito. Inihayag niya kung paano niya nakilala ang isang lalaki sa bilangguan na nag-imbita sa kanya na manirahan sa isang isla sa Taiwan. Lumalabas na ang lalaki ay handang magbenta sa kanya ng bahay at tindahan sa halagang $200,000 lamang para makapagsimula sila ng bagong buhay. Inihayag ni Jun-sok na ang isla ay kamukha ng Hawaii at nagmungkahi na silang tatlo ay dapat lumipat doon. Gayunpaman, nang marinig ito, ang kanyang mga kaibigan ay tila nag-aalangan at hindi gaanong interesado, na ipinagtaka ni Jun-sok. Sa pag-uwi, binanggit niya muli ang alok at iminungkahi na maaari nilang gamitin ang perang ninakaw nila sa tindahan ng alahas. Sa kanyang pagkabigla, ipinaalam sa kanya ng kanyang mga kaibigan na ang Korean currency ay inalis na sa mga nakaraang taon at lahat ay gumagamit na ngayon ng dolyar. Ang lahat ng ninakaw na pera ay naging walang halaga, at dahil sa implasyon, ang natitira na lang sa kanila ay wala pang $2,000. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Jun-sok, at kinabukasan, bumalik ang tatlo sa dati niyang tindahan, na ngayon ay nasa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay pinalitan ni Jun-sok ang mga bulaklak sa tabi ng larawan ng kanyang ina, na ngayon ay patay na. Dahil sa emosyon, ibinahagi niya na noon pa man ay pinangarap nilang mag-ina na lumipat sa Hawaii at manirahan sa tabi ng dalampasigan. Nang gabing iyon, bumisita ang tatlo sa kasino sa pagtatangkang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsusugal. Ang mga mata ni Jun-sok ay napako sa safe box sa isang opisina kung saan ang mga empleyado ay nag-iimbak ng malaking halaga ng dolyar. Di nagtagal, dumating ang waiter na nagngangalang Sang-so dala ang kanilang mga inumin, kaya mabilis na hinarang siya ni Jun-sok at hinila siya sa labas. Maya-maya, binugbog ng tatlong lalaki si Sang, na dati pala nilang kaibigan na nagnakaw ng 10 grand kay Jun-sok. Hiniling niyang mabawi ang pera ng may interes, ngunit iginiit ni Sang na wala siyang paraan para bayaran ng mga ito, lalo na sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Dismayado, hiniling ni Jun-sok kay Sang na tumulong sa ibang paraan at nagpa siya na pagnakawan ng kasino. Nang marinig ito, nagulat ang kanyang mga kaibigan at tumanggi dahil ang kasino ay kontrolado ng mga walang awa na gangster na papatay sa kanila. Nag-aalala din sila na maaari silang maaresto, ngunit isiniwalat ni Jun-sok na ang pangarap na lumipat sa Taiwan ang nagdulot sa kanya na makulong, at determinado siyang isakatuparan iyon. Nanumpa siya na ito na ang kanilang huling pagnanakaw, ngunit iginiit ng kanyang mga kaibigan kung paano niya sinabi ang parehong bagay noong nakaraan. Kinabukasan, sinubukan ni Jang-woo na kumbinsihin si Gi-hun na sumali sa plano, at ipinaalala sa kanya kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Jun-sok para sa kanila. Iginiit din niya na hindi uunlad ang buhay nila dito, at walang magbibigay sa kanila ng trabaho dahil sa criminal record. Sa huli ay nagbago ang isip ni Gi-hun. Pagkatapos nito, ang 4 na magkakaibigan ay gumawa ng plano para pagnakawan ng kasino. Nagsimula sila sa isang field survey, gumawa ng floor plan, at nagpatulong kay Sang para malaman ang tungkol sa security system ng kasino. Bukod sa pagnanakaw ng pera, plano nilang nakawin ng mga CCTV hard drive para mabura ang anumang ebidensya. Batay sa kanilang mga kalkulasyon, mayroon lamang silang 5 minuto upang makapasok, magnakaw ng pera, at umalis bago dumating ang mga gangster. Pagkatapos, binisita nila ang isang lalaking nagngangalang Bongsik na nagpupuslit at nagbebenta ng mga armas. Binigyan niya ang grupo ng ilang baril at bulletproof vests, bagamat hindi niya alam kung para saan nila gagamitin ang mga ito. Pagkatapos, nagtanong ang nag-aalalang Bongsik kay Jun-sok kung ano ang kanyang plano, at pinayuhan siyang manatiling maingat dahil ang mundo sa labas ng batas ay mas malupit. Matapos makumpleto ang lahat ng paghahanda, sa wakas ay dumating na ang gabi ng pagnanakaw, at ang 4 na lalaki ay nagsimulang kumilos. Dumating sila sa kasino, kung saan itinalaga ni Jun-sok kay Jang-woo ang gawain sa pagkuha ng pera at ang hard drive mula sa safe. Ang grupo ay pumuslit sa likod na gate, umakyat sa hagdan para pumasok mula sa itaas na palapag, at inihanda ang kanilang mga sandata habang nagsusuot ng kanilang mga maskara. Sunod, sa wakas ay pumasok sila sa kasino kung saan pinaputok ni Gi-hun ang kanyang baril sa hangin, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat sa loob. Pagkatapos ay hinostage ng grupo ang lahat ng tao at dinaig ang mga gwardya. Samantala, ang isang empleyado ay nagset ng emergency alarm na tila upang alertohan ang mga boss tungkol sa sitwasyon.
Mabilis na nakarating si Jang Ho sa opisina at binugbog ang isang lalaki bago hiniling sa isang babae na buksan ng safe. Sumunod siya at inilagay ang lahat ng pera sa bag, pagkatapos ay nagpaputok ng babala ang grupo at mabilis na umalis doon. Gayunpaman, habang papaalis ang grupo, napansin nilang nakarating na sa labas ang mga gangster. Kaya, mabilis silang bumalik sa bubong at dumaan sa ibang ruta, ngunit pinalibutan ng mga gangster ang buong lugar at nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa kabutihang palad, walang nasaktan, at mabilis na nakapasok ang grupo sa kanilang sasakyan. Nagmaneho sila ng buong bilis at sa huli ay nagtagumpay silang makatakas sa mga gangster. Ipinagdiwang ng grupo ang kanilang tagumpay at tuwang-tuwa na gumana ang plano ng walang pagkakamali. Kinabukasan, nakilala natin ang isang lalaking nagngangalang Han na nagtatanong sa isang tao bago siya brutal na binaril hanggang sa mamatay. Ilang bangkay ang nakahiga sa malapit na nagpapakita na si Han ay lubhang mapanganib na tao. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula sa may-ari ng kasino na nagpaalam sa kanya tungkol sa pagnanakaw noong nakaraang gabi at hiniling sa kanya na hanapin ang mga salarin. Lumilitaw na ang pinoproblema ng may-ari ay hindi talaga ang pera, ngunit ang CCTV hard drive na naglalaman ng ebidensya ng maraming ilegal na transaksyon na kinasasangkutan ng kanilang mga VIP na kliyente. Sa ibang lugar, makikita ang mga lalaki na naghahanda upang umalis patungong Taiwan kinabukasan. Inanyayahan ni Junsok si Sang na sumama rin, ngunit tumanggi si Sang, ipinaliwanag na ang kanyang pagliban ngayong araw ay maaaring magdulot ng mga hinala sa kanyang pinagtatrabahuan. Ibinigay sa kanya ni Junsok ang bahagi niya sa pera at pinasalamatan siya ni Sang sa pagtulong sa kanya ilang taon na ang nakalilipas noong may sakit ang kanyang ina. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at sinabihan siya ni Junsok na mag-ingat at makipag-ugnayan sa kanya kung may mangyari. Kasunod nito, dinala ni Gihon ang kanyang mga kaibigan sa kanyang maliit na bahay kung saan sila ay excited na binati ng kanyang mga magulang. Sabay silang kumain at tuwang-tuwa ang ina ni Gihon na dinalhan siya ng kanyang anak ng napakaraming regalo at mamahaling damit. Sa ibang lugar, dumating si Han sa tindahan ni Bongsik upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagnanakaw kagabi at nagtanong kung may bumili ng armas kamakailan. Napagtanto ni Bongsik na si Junsok iyon at ang mga kaibigan niya, ngunit itinanggi niyang may alam siya. Gayunpaman, mukhang kinakabahan siya, kaya napagtanto ni Han na nagsisinungaling siya at nagbantang papatayin siya kapag hindi siya sumunod. Sa kabila nito, nananatiling tiwala si Bongsik na hindi siya masasaktan ni Han dahil mayroon siyang napakalakas na kakampi. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Han at hindi nagtagal ay bumalik siya na may dalang baril at mabilis na binaril ang mga kasamahan ni Bongsik hanggang sa mamatay bago siya muling tinanong. Sa ibang lugar, nagpapahinga ang tatlo sa tabing dagat nang makatanggap si Junsok ng tawag mula kay Bongsik. Mukhang natatakot ang lalaki at nagtanong kung nasaan siya. Kaya, walang muwang din na isiniwalat ni Junsok ang kanyang lokasyon. Lumalabas na hawak ni Han si Bongsik at lumabas siya ng tindahan pagkatapos makuha ang kinakailangang impormasyon. Ngunit bago siya magmaneho, pinasabog niya ang tindahan ni Bongsik at nauwi sa pagpatay sa kawawang lalaki. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Junsok na may mali at ilang beses siyang tumawag kay Bongsik, ngunit hindi ito sumasagot. Pagkatapos ay tinawagan niya si Sang na nagkumpirma na ayos lang siya at papunta na siya sa trabaho. Sunod, bumalik si Sang sa kasino at sinubukang kumilos na parang normal ang lahat, ngunit lalo siyang nababalisa. Napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga empleyado at sinusundan siya ng security, kaya nagkunwari siyang pumunta sa banyo at lumabas. Sa kasamaang palad, napansin din siya ng mga gwardya at naganap ang matinding habulan. Kahit papaano ay nakatakas si Sang at umuwi, kung saan tiningnan niya ang pera at nakahinga siya ng maluwag nang makitang nandoon pa rin ito. Pagkatapos ay nilagyan niya ng bala ang baril at naghanda na umalis, ngunit napansin niya si Han na nakaupo sa likuran niya. Sa ibang lugar, nagpaalam si Gihon sa kanyang mga magulang at nang makita ito, nainggit ang kanyang mga kaibigan dahil wala silang pamilya. Nalungkot si Jang Ho, kaya tiniyak sa kanya ni Junsok na mayroon pa siyang dalawang kaibigan at lahat sila ay pamilya. Pagkatapos ay umalis ang tatlo at nagpas siyang magpalipas ng gabi sa hotel bago sumakay sa barko patungong Taiwan kinaumagahan. Nang gabing iyon, nagising si Junsok mula sa isang bangungot at tinawagan si Sang ng maraming beses, ngunit walang sumasagot. Tumungo siya sa bar at patuloy na sinusubukang tawagan ng kanyang kaibigan, ngunit laking gulat niya nang marinig niyang may tumunog na telepono sa malapit na walang iba kundi si Han. Paulit-ulit na tumatawag si Junsok at narinig niya ang pagring ng telepono kaya sa wakas ay napagtanto niya na ang telepono ni Sang ay nasa kamay ng misteryosong lalaking ito. Dahil sa takot, mabilis siyang bumalik sa silid at pinagmamadali ang kanyang mga kaibigan na umalis sa hotel. Naguguluhan sila, kaya ipinaliwanag na lang niya na nasa panganib sila at posibleng maaresto. Ang tatlo ngayon ay nagmamadaling pumunta sa kanilang sasakyan at naghahanda na para umalis, ngunit laking gulat nila nang makitang hindi umaandar ang kanilang sasakyan at tila may sadyang sumira nito. Sa desperadong sitwasyon na ito, nagpa siya si Jang Ho na magnakaw ng isa pang sasakyan sa malapit para makaalis sila. Gayunpaman, habang kinakalikot niya ang kotse, tumunog ang malakas na alarma na nag-alerto kay Han sa kanilang lokasyon. Kahit papaano ay nagawa ng tatlo na paandarin ng kotse at nagsimulang magmaneho palayo, ngunit biglang lumitaw si Han sa kanilang daan. Sinubukan nilang sagasaan siya, ngunit nagpaputok siya, at si Jang Ho ay nasugatan ng husto sa kaguluhan habang si Gihon ay nawalan ng malay.
Sunod, binasag ni Han ang mga bintana ng sasakyan at pilit na pinalabas si Junsok bago tinutukan siya ng baril. Tinanggap ni Junsok ang kanyang kapalaran at ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit tila hindi nasisiyahan ang baliw. Binigyan niya si Junsok ng 5 minuto at sinabihan siyang magmaneho palayo sa pinakamabilis na makakaya niya, nagbabala na muli siyang susundan. Nabigla si Junsok dito, ngunit hindi niya sinayang ang pagkakataon at agad na nagmaneho. Maya-maya ay nagising din si Gi-hun at napansin nilang lumalala na ang kalagayan ng kanilang kaibigan, kaya dinala nila siya sa ospital. Si Jang-ho ay nakatanggap ng kinakailangang paggamot doon at pagkatapos nito, nailigtas siya sa kapahamakan. Samantala, si Junsok ay nag-aalala na muli silang tutugisin ng mamamatay tao at iminungkahi kay Gi-hun na dapat silang umalis, ngunit ang huli ay tumanggi, na nangangatwiran na hindi makakatakbo si Jang-ho sa kanyang kondisyon at ligtas sila sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, si Junsok ay patuloy na ginagambala ng kanyang mga bangungot na ginawang imposible para sa kanya na makatulog ng mapayapa. Napansin niyang may dumating at sa masusing pagsisiyasat, lumilitaw na ito ay walang iba kundi si Han. Agad niyang ginising ang kanyang mga kaibigan at wala silang ibang pagpipilian kundi ang umalis kahit na hindi maganda ang kalagayan ni Jang-ho. Pagkatapos ay ginamit ni Han ang telepono ni Sang para tawagan si Junsok at sinundan ang tunog. Ngunit pagdating niya sa silid, napansin niyang nakaalis na ang tatlo, iniwan ang telepono. Sa ibang lugar, sinusubukan ng tatlo na tumakas sa pamamagitan ng elevator nang mapansin sila ni Han at nagpaputok ng ilang beses. Sa kabutihang palad, wala sa kanila ang natamaan at ligtas silang nakatakbo sa labas. Pagkatapos ay nagpasya silang gamitin ang kotse ni Han upang hindi niya sila mahabol at nagmaneho palayo doon. Sa wakas ay nakatakas ang tatlo sa baliw at nakahinga ng maluwag. Ngunit kinilabutan sila nang matuklasan nilang nagmamaneho sila ng sasakyan ng pulis na nangangahulugang si Han ay isang pulis. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng tawag mula kay Han, kaya sinabi ni Junsok na ibabalik nila ang lahat ng ninakaw na pera at isusuko ang kanilang mga sarili sa pulisya. Ngunit tumugon si Han na hindi ito makakagawa ng anumang pagkakaiba dahil wala siyang pakialam sa pera at nakuha na niya ang gusto niya. Tinanong ni Junsok kung ano ang gusto niya, kaya tumugon si Han na kailangan niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Nang maglaon, dumating ang ilang mga pulis at inaresto si Han dahil sa pagdudulot ng kaguluhan sa ospital. Sumuko ang baliw nang walang anumang pagtutol. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang dumating ang hepe ng pulisya at nagutos na palayain ng lalaki na nagpapahiwatig na si Han ay may makapangyarihang koneksyon sa matataas na opisyal. Kinabukasan, dumating ang tatlo sa hangganan ng North Korea, kung saan nalaman ni Junsok mula sa kaibigang Taiwanese na kahit umalis sila ngayon, ang barko ay hindi darating hanggang sa susunod na umaga, kaya naman hiniling ng lalaki kay Junsok na pumunta sa dati niyang apartment sa malapit at doon magpahinga. Ang tatlo ay walang pagpipilian kundi ang sumunod at hindi nagtagal ay nakarating sila sa abandonadong apartment. Samantala, labis na nag-aalala si Gi-hun sa kanyang mga magulang, kaya sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nagpasya siyang umuwi na lamang kapag nakasakay sila sa barko. Hiniling niya kay Junsok na iayos ang isang silid para sa kanya sa bagong bahay at nangakong sasamahan sila sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, nakilala natin ang kambal na kapatid ni Bongsik, si Bongso, na lumilitaw na isang mapanganib na gangster at nalulumbay sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nalaman niya na ang pumatay, si Han, ay kasalukuyang nasa isa sa kanilang mga tindahan upang bumili ng mga armas, ngunit hiniling niya sa kanila na hayaan siya sa ngayon. Nagutos si Bongso na lagyan ng tracker ang kanyang bag dahil gusto niyang patayin ng personal ang baliw. Kasabay nito, makikita ang mga magulang ni Gi-hun na papalabas ng bahay nang makaharap nila ang grupo ng mga gangster mula sa kasino. Nang maglaon, tinawagan ni Gi-hun ang kanyang ina at napansin siyang umiiyak, ngunit hindi siya nagsalita ng anuman at hiniling lamang na maglakbay siya ng ligtas. Napansin niyang may mali, kaya nagpasya siyang magmadaling umuwi. Natutulog si Jang-ho, kaya nagpaalam si Gi-hun kay Junsok at nangakong magkikita muli. Napansin ni Junsok na may itinatago siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Gi-hun na wala iyon at umalis habang umiiyak. Maya-maya, gabi na, at napansin ni Junsok ang kakaibang sasakyan sa harap ng gusali, kaya napagtanto niya na sinundan din sila ni Han dito. Pagkatapos ay hinanap niya si Jang-ho, ngunit hindi siya matagpuan na naging dahilan ng pagkataranta niya. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang kaibigan, ngunit biglang dumating si Han at binaril siya, pero naiwasan ito ni Junsok. Maya-maya ay napansin niya ang kanyang kaibigan sa labas, at ang dalawa ay mabilis na sumakay sa kotse upang lumayo doon, ngunit dumating si Han upang harangan ang kanilang daan at nagsimulang bumaril muli ng walang humpay. Habang panandali ang wala sa paningin ng killer, nagpa siya ang dalawang lalaki na maghiwalay para makorner nila siya. Hindi nagtagal ay napansin nila si Han sa di kalayuan, at sa parehong oras, sabay silang umatake. Gayunpaman, ang psychopath ay mas bihasa kaysa sa kanila at madaling iniwasan ang pag-atake. Nagpaputok din siya ng ilang beses at brutal na nasugatan ng kawawang si Jang-ho. Dahil sa galit, nagsimulang bumaril si Junsok na nagudyok kay Han sa wakas na umatras at magtago sa likod ng isang sasakyan. Pagkatapos, kinaladkad ni Junsok ang kanyang kaibigan sa ligtas na lugar at nataranta siya nang mapagtanto na maraming bala ang tumagos sa kanyang katawan. Tila hindi na makakaligtas si Jang-ho, kaya pinayuhan niya ang kanyang kaibigan na sumakay sa barko nang wala siya, kahit na siya ay mamatay.
Di nagtagal ay pumanaw ang kawawang lalaki at napuno si Junsok ng hindi mapigilang galit. Sinimulan niya ang pagbaril ng walang humpay kay Han, ngunit ang huli ay gumanti din at madaling pinabagsak si Junsok. Gayunpaman, nang malapit na siyang tapusin ni Han, bumungad sa kanya ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan mula sa likuran. Ito pala ay si Bongso at ang kanyang mga tauhan na ngayon ay nagsimula ng walang tigil na pagbaril kay Han. Matindi ring lumalaban ang baliw at pumatay ng maraming lalaki sa kabila ng higit na bilang ng kalaban. Ngunit sa huli, siya ay brutal na nabaril at tumalon sa kalapit na dagat sa desperasyon. Hindi pa rin tumigil ang mga gangster at patuloy nilang pinaputokan ng tubig para siguraduhing patay na talaga siya. Kinaumagahan, nakita natin ang malungkot na Junsok na nag-iisang sumakay sa barko at patungo sa Taiwan. Ang eksenang ito ay nag-fast forward kung saan makikita natin na maganda ang kalagayan ni Junsok sa Taiwan at nagpapatakbo ng tindahan ng bisikleta. Gayunpaman, hindi niya na-enjoy ang kanyang pag-iisa dahil namimiss niya ang kanyang mga kaibigan at madalas na umiiyak. Isang araw, binisita si Junsok ng kanyang Taiwanese contact na nagbigay sa kanya ng listahan ng mga taong sangkot sa kasino na dati niyang ninakawan. Sa isang nakakagulat na twist, buhay pa si Han at pinatay niya ang buong pamilya ni Bongsik, winasak ang kanilang gang. Ibinunyag pa niya na, ayon sa mga balibalita, kapag si Han ay kumilos upang pumatay ng tao, hindi siya titigil hanggat hindi siya natatapos. Nalaman din natin na si Gihon ay kalunos-lunos na pinatay habang pauwi, ngunit hindi yun alam ni Junsok at naghihintay pa rin siya sa pagdating ng kanyang kaibigan balang araw. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Junsok at pinagmumultuhan ng isip na buhay pa si Han, kaya't sinimulan niya ang pagsasanay at pagpapahusay sa kanyang kasanayan sa pagbaril sa halip na mabuhay sa takot. Natapos ang pelikula nang magpasya si Junsok na bumalik sa South Korea, alam na hindi siya mabubuhay ng payapa hanggat hindi namamatay ang killer. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.